pagsalubong niyo po sa amin na kahit po ay late na po kami pumunta dito, alam ko namin na hinintay niyo kami ng matagal. Wala po kaming practice dito, kaya lang nag-practice na po kami dun sa yun lang. At pasensya na po kung ano man ang kalabasan dito dahil sa nervyos po namin.
beloved MJ will render us an expressive dance worship to the Lord. Amen. Praise God. Praise God.
to each and every one of us. Our very own Pastor Reverend Renamor Diaz. Yung pong the best na pagalitan para po sa ating pinakamamahal na nanay sa Jesus Mary's Ministries Hong Kong. Hallelujah! The best clap offering to the Lord of Lords and the King of Kings. Praise God. Salamat po sa pribileyo na makapag-share ng salita ng Panginoon at very memorable ho kasi today is, this year is the year of what year? 2022. Kaya very significant po ang 2022 na kung saan po the year of the tiger. No? Pag sinabing 2022, it symbolizes courage. No? It symbolizes the courage that comes from the Lord. Katapangan. Kailangan natin ng lakas ng loob. Amen. Not only in 2022, it symbolizes, makikita po natin sa year of the tiger, strength and resilience. Kailangan natin ng kalakasan, kailangan natin ng resilience. Pag sinabi ng resilience, the capacity to overcome quickly. Amen. Kung tayo po nagkaroon ng difficulties, problems, the capacity to overcome quickly for the glory of God. Hindi lamang po year 2022, kundi ngayon po ay nagdiriwang tayo ng 33rd anniversary Thanksgiving. Amen! At pag sinabing 3, number 3, it symbolizes God, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi lamang po yung, kundi makikita po natin our Almighty God is omniscient God, omnipresent and all-powerful God, omnipotent God. Hindi lamang po yung, kundi ang number 3, makikita po natin, it symbolizes the nature. Ano po yung nature natin? Praise God. Mayroon pong may sun, may moon, the sun and the moon and the stars. Diba? Hindi lamang po yung, kundi it symbolizes about life. The birth, the life, and the death. Hindi lang po yun. I think about the time. When it comes to time, mayroon pong past, may present, at may future. Amen. Kaya mahalaga, dinoble pa yan 3. Kaya hayaan po natin, patuloy po natin mamalas ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Panginoon na buhay. Natutuwa po ako sapagkat naparami po mga bata. Amen. And Jesus loves the little children. Jesus loves the little children and the children of the world. Diba? Kaya mahal ng Diyos sa mga bata. Kaya salamat po sa mga bata pong nakasama natin dito na natutuwa ho kasi naalala ko po nang nag-aalaga pa ako ng mga pamangkin nun. Talagang hindi yung madali. Nagaya po nung ating dance kanina, talagang hinihele-hele mo yan. Sabihin ng nanay, pagod na ako, galing ako sa trabaho. Sabi ko, ako naman, di ba? Ayuda, di ba? Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa ministeryo, tinatawag niya akong tatay. Di ba? Lagi nagpapasalamat tatay sa verse. Kumusta kay mami? Sabi ko, bakit ganon? Sa akin tatay, sa kanya mami. Pero hindi nabali, kundi mahalaga po tayo po yung pamilya ng Panginoon. Sabihin nga po natin sa ating katabi, maligayang pagdiriwang sa Panginoon. Happy 33rd Thanksgiving! Okay, sa likuran namin, Happy 33rd Thanksgiving. Amen. And for this year, ang theme po natin is no other than His Kingdom Comes. His Kingdom Comes. Shall we open our Bible in the book of Matthew chapter 6, verse 10? Praise God. Matthew chapter 6, verse 10, the Bible is saying unto us, Matthew chapter 6, verse 10, the New King James Version of the Bible, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Again, Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. The title of my message is no other than when His kingdom comes on you. When His kingdom comes on you. At makikita po natin dito na this is the prayer of an overcomer. One of the greatest prayer of an overcomer, no other than the Lord Jesus Christ. At ang kanyang panalangin, it's not about Himself.
It's about others. It's about the kingdom of God. Hindi po yung kanyang sarili, kundi ang kingdom of God. Hindi po siya selfish prayer, kundi makikita po natin is your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi lang sa lupa, kundi maging sa langit. Kaya salamat po sa ating Panginoong Diyos kung saan po ay makikita po natin kung saan ay sa 33rd year po, very symbolic po ito, yung 33. Kasi makikita po natin Elohim, 3 times na nabanggit po, 33 times in Genesis story of creation, at makikita po natin the 33rd person in Jesus' lineage sa pinagmula ng Panginoon from Adam to King David ay 33 persons, di ba? Kaya salamat po sa katapatan, kabutihan ng Panginoon. At ito po yung kanyang prayer at Gethsemane. Let your kingdom come, let your will be done. Di ba sinasabi niya, not my will but your will be done. Panalangin po ng isang overcomer na kung saan po ay marami pong mga pinagdaraanan. Ang kanya pong panalangin hindi lang sa sarili niya kundi kingdom mindset. Di ba? Kingdom mindset na sa pag-iisip niya, kaharian, kaharian. Let your kingdom come, let your will be done. And how the kingdom of God comes to your life. Makikita po natin dito na minsan po pwede tayong manalangin, ng manalangin, ng manalangin. We can pray long, but we can pray to the wrong God. It is possible to pray to the wrong God. Kahit napakaraming panalangin, pero hindi sa tamang Diyos. Kaya napakahalaga po ng panalangin natin. Sa panalangin niya, let your will be done, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Praise God. Kaya tingnan po natin ang mga bagay na kung saan po ay when His kingdom comes on you. Kung paano po ang kaharian ng Panginoon ay patuloy po natin maranasan sa ating buhay. The first point is no other than save for His kingdom. Save for His kingdom. In the book of John chapter 3, alam na po natin ang John chapter 3 verse 3. You still remember John 3:3? Okay, tingnan po natin ang buong sinabi po na salita ng Panginoon. In the book of John chapter 3 verse 3, ang sabi po ng Biblia, praise God. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Again, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya we need the kingdom of God, pero kinakailangan ma-born again po tayo. Kinakailangan makilala po natin ang ating tagapagligtas. Makilala po natin ang only Savior, the Lord of Lords and the King of Kings and the soon and coming King. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in Mark chapter 1 verse 15, that the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. We need to repent. Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 17, repent for the kingdom of God is at hand. Kaya makikita po natin sa ministeryo po ng Panginoon in the book of Matthew na kung saan po ay malinaw po na nabanggit po rito in the book of Matthew. In chapter 1, the coming of Jesus. In chapter 2 as well. In chapter 3, John the Baptist prepared the way for the coming of Jesus. In chapter 4, Jesus full of the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit. In chapter 5 and 7, Jesus' Sermon at the Mount. In chapter 8, He shared about the cause of discipleship. In chapter 9 of Matthew, the compassion of Jesus. And in chapter 10, the calling of the 12 disciples and sending of the disciples. Kaya makikita po natin dito na kung saan po ay paano pong pinagharian ng Diyos ng patuloy po sa paghahari ng Panginoon. Let your will be done, let your kingdom come on earth as it is in heaven. If God reigns in your life, then His kingdom comes. Amen. Tayo pinag-repent, tayo po ay patuloy po na naranasan po natin yung experience, born again experience of the Lord. We continually surrender, we continually accept the Lord as our Lord and Savior. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, we have been saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Salamat po, kagaya po ng ating inawit kanina, people need the Lord. We confess that we really need the Lord. Amen. Not only from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, but every day of our lives, in every year, in every month, in every week, in every seasons of our lives, we need the Lord. We need to encounter God. We need to experience God
for such a time like this. Sabi nga po ng isang awitin, kailan pa ibibigay ang buhay mo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Now is the day of salvation, tomorrow may be too late. That's why John the Baptist is saying, repent, 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 and be baptized. That's why, first point, when His kingdom comes to you, you will be saved for His kingdom. The second point, because it's all about eternal, not only temporal, when it comes to the eternal life that comes from the Lord. The second point is seek His kingdom. Inaawit po natin ito. The second point, seek His kingdom. Matthew 6:33, sabay-sabay po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Masyadong familiar po yung awiting ito. Siguro po napapakinggan nyo ito sa simbahan. Pag umatin tayo ng seek ye first, lagi natin may mga second voice pa. Seek ye first, talagang memorize na natin, no? Pero how do we seek the Lord? Sabi po ng Biblia, seek ye first, not second, not third, not fourth. He should be the priority. Praise God. And during the end times, in the last days, now is the best time to seek the Lord. Amen. Ngayon ang panahon para hanapin na natin ang Diyos. Nakita po natin ang una, tayo po ay nakakilala sa Panginoon, sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. As we surrender to the Lord, we begin to seek the Lord because we are experiencing the goodness of God. Kagaya po ng inawit ni Sir Ramping, kabutihan ng Diyos. Naranasan natin ang kabutihan ng Diyos at hindi natin pwedeng ikumpara ang kabutihan ng Diyos sa ibang mga bagay sa mundong ito. Amen? Praise God. As we seek the Lord, nasabi po ng Luke chapter 12, verse 31. Maliwanag po na sinasabi po ng aklat ng Lucas, chapter 12, verse 31, na kung saan po ay ano po yung pleasure ng ating Ama. Ano po yung the heartbeat of God, na kung saan po ay hindi po ang ating Diyos na buhay ay patuloy po na i-withhold ang mga bagay na para sa kanyang mga anak. Luke chapter 12 verse 31, and the Bible is saying unto us, kasi sinabi po ng verse 31, but seek the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Verse 32, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. It is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya maganda po, minsan naglalaro tayo ng hide and seek. Nakapaglaro na po ba kayo ng dati? Hide and seek, magaling kayo magtago, pero minsan mahirap matagpuan. Pero as we seek the kingdom of God, ito po ang good news. Pwede nating matagpuan ng Diyos. Amen! He can be found for the glory of God. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen! Hindi siya nagtatago. Pag hinahanap mo siya, masusumpungan mo siya. Diba? As the deer pants for the water, so my soul longs for you. Kung paano ang iyong usa, hinahanap ang batis, gayon po hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Kaya patuloy po natin kauhawan ng Diyos. Patuloy po natin hanapin ang Diyos. Unahin ang Diyos because it is God's pleasure to give you the kingdom now and always. Praise God. Ano pa ang sabi po ni David sa Psalms 27 verse 4? Maliwanag po na sabi po niya rito. Psalms 27 verse 4. The Bible is saying unto us, praise God. 27 verse 4. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord
all the days of my life to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Amen. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yun ang kanyang hinahanap sa buhay niya. Patuloy siyang manahan sa presensya ng Panginoon. Patuloy siyang mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. At now, makikita po natin, if you seek the Lord in your life, making Him your priority, then His kingdom comes. Amen! Palakpan po natin ang Panginoon. The third point, makikita po natin not only when His kingdom comes to your life, save for His kingdom. Second, seek His kingdom. Third point, serve in His kingdom. Maglilingkod po tayo sa Panginoon. Pag naranasan mo ang kabutihan ng Lord, ibabahagi mo ang mabuting balita. Ano pang sabi ng Matthew 28:19-20? Go ye therefore and preach the gospel to all the nations. Amen. Tayo po'y pinahayo and make disciples. Ang sabi po na salita ng Panginoon. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go and make disciples. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi po lip service lang, kundi ito po ay magmumula sa ating puso. Magaya ng paglilingkod natin to our employers, di ba? Gawin natin ito mula sa puso. Amen. Hindi lang duty natin, kundi dahil tayo po ay nagmamahal, mahal natin ang pamilya, mahal ang trabaho, higit sa lahat, mahal natin ang Diyos na ang ating paglilingkod sa ating mga amo, as if we are working for the Lord. We are serving for the Lord. Kaya makikita po natin in the book of Matthew, chapter 4, verse 23, na kung saan po ay ang ating Diyos ay hindi po tamad, na siya po ay dumating sa lupa. Sa Matthew chapter 4, verse 23, the Bible is saying unto us, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of diseases among the people. Kaya mismo ang Panginoon, siya po yung ating example na kung saan po ay siya po ay nangaral, nagturo, preaching the gospel of the kingdom, healing all kinds of diseases and sicknesses. Praise God for the glory of God. Kaya salamat po sa Panginoon. Siya po yung greatest servant of all. Siya po ang greatest servant of all na in the book of Philippians chapter 2, verse 5-8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death at the cross of Calvary. Amen. Kaya siya po yung greatest servant na kung saan po siya po yung ating model, siya po yung ating halimbawa kung paano siya naglingkod sa lupa. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. In the book of Luke chapter 16 verse 13, the Bible is saying unto us that you cannot serve two masters. You will be loyal to one and you will hate the other. Amen. You cannot serve two masters. Kaya piliin natin. Kaya nga pa sabi po ni Joshua, choose you this day whom you serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. The choice is ours. Kaya marami pong paglilingkod sa Panginoon at patuloy po tayong for such a time like this na kung saan po ay ngayon po yung panahon para po tayo humayo. Salamat po sa ating mga first time guests ngayon. Palakpakan po natin ang ating mga pagkakas. Nandiyayahan po na dumulog sa gawan. Pagpatuloy po natin yung pong ating evangelism for the glory of God. No matter what happened, patuloy po tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Because this is the great commission of God. Go ye and make disciples. Diba? Preach the gospel, make disciples of all nations. Na kung saan ay gamitin po tayo ng Lord. Ang sabi ng salita ng Panginoon, he that winneth soul is wise. Kaya kung nag-aakay ka ng kaluluwa, ang tawag sa iyo wise. Are you wise? Amen. Therefore, dapat nag-aakay ka ng kaluluwa. 33 years na tayo, pero huwag na natin anin ng 33 years, kundi ilang taon na tayo na Kristiyano. Ilang taon na tayong born again. Mamaya may mga loyalty awards tayo.
May mga 20 years, may 15 years, may 7 years. Pero sa mga panahong iyon, kung 7 years ka na, may nadala ka na bang kaluluwa sa Panginoon? Kung 10 years ka na, kung 20 years ka na. Hello? May naalala ba kayo o wala kayong maalala na? Gusto parang wala akong naalala. Minsan nag-imbita ako ng isa na wala pa. O kaya yung naimbitahan mo ngayon nagpapatuloy sa Panginoon. It's our joy. Diba? Ito yung ating kagalakan na Lord. Salamat po Panginoon. Kaya sabi po sa kapatid mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. Patuloy mo tayo mag-evangelize. Let us keep on winning souls. Let us keep on winning our families, our friends, our kababayan, even our employers for the glory of God. Amen. Patuloy po tayo mag-evangelize. God's business is also our business today. Amen. Ito po ang business ng Panginoon, kaluluwa. Mag-akay tayo ng kaluluwa for the glory of God. And age doesn't matter in the kingdom of God. Bata man yan, o matanda man yan, o young people, o young ones sa panatay, mahalaga, inaakay mo sa Panginoon. Amen! Kaya paalala po ito sa atin, habang tayo po'y nagkakaedad na, Lord, salamat po, nagbibilang din ako ng mga kaluluwa. Nagbibilang din ako ng disciples na kung saan po, Panginoon, meron po tayong discipling the next generation. And Lord, salamat po, Panginoon. Nothing is wasted nung maborn again ako, Panginoon, sapagkat alam ko, Lord, maraming sumusunod sa iyo, Panginoon. Amen! Kaya hayaan po natin, patuloy po natin i-win ang ating family. Kasi napakahirap. Imposible. Walang imposible sa Panginoon. Pag ang amo mo, kaya maborn again ng Lord yan. Kaya kilusin ng Lord yan. Pag napuspos ka ng Espiritu, kahit yung mga kababayan mo, kasama mo sa trabaho, kapamilya mo, isa-isa mabuborn again for the glory of God. Amen! Because you have been saved for His kingdom. You have seek the Lord and you are serving the Lord for the kingdom. Marami pong avenues. Marami pong giftings and talents na kung saan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon para patuloy po natin siya mapaglingkuran. Amen. Ang sabi po ng salita ng Panginoon na kung saan po ay siya po yung nagbibigay po ng opportunities for us to serve the Lord of Lords and the King of Kings and the Almighty God. Kaya samantalahin po natin while it is day, work while it is day. Amen. Sabi nga po ng memory verse na na-share ko po kanina na kung saan po Jesus replied to them, my Heavenly Father is working now and I am also working. Nagtatrabaho. Ibig sabihin, may business. Kaya patuloy po tayo, may business din tayo, kaluluwa. Amen! Patuloy po tayong humayo. Hindi po tayo nagpaparamihan, kundi ang mahalaga po sumusunod tayo sa kalooban ng Lord sapagkat ang sumusunod, pinagpapala ng Diyos. At ibang klaseng magpala ang Diyos. Rumaragas ang pagpapala. Name them one by one. Woo! Amen! Kaya patuloy po tayo mga luluwa. Ang sabi ng Lord sa mga disciples, sa mga fishermen and disciples, I will make you fishers of men. Hindi na isda ang iyong huhulihin, ang huhulihin mo kaluluwa para sa kaharian ng Panginoon. Amen! Woo! Glory! Isang kaluluwa. Hindi lang kung isang kaluluwa, kung maraming kaluluwa kang madala for the glory of God. Lalo nagagalak ang Diyos at libo-libong mga anghel. Amen! Kaya let us keep on winning souls for the glory of God because he that winneth soul is wise. And if you are serving God right now, then His kingdom comes. The fourth point, shine for His kingdom. In the book of Matthew chapter 13 verse 43. Ano pang sabi po na aklat po ng Matthew chapter 13 verse 43. Praise God. The word of God is saying unto us, Matthew 13:43. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let them hear. Amen. The righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Sino po ang matuwid? Yung pong patuloy po nagpakumbaba at lumapit at tinanggap sa Panginoon. We are considered declared righteous. Amen. For the glory of God. And we will shine forth in the kingdom of God. Magliliwanag ka para sa Panginoon. Amen. Naalala ko po yung young people po namin, sabi niya,
bagong kararating lang. Sabi niya, pwede po ba mag-special number? Sabi ko, tika, baguhan ito, baka kung anong kantahin ito. Pero baguhan no? Young People's Fellowship. Sige na. Pero tika, ano ba kakantahin mo? Yung pong kay Sharon Panita. Ako po, sabi ko, pero tinatangkuhan ng lyrics. Sa piling mo, Jesus, ako'y bituing magniningning. Woo! Sa piling ni Jesus, ikaw ay bituing magniningning. You will shine for Jesus. Magliliwanag ka para sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon. Praise God, sapagkat i-empower ka ng Holy Spirit. Yung hindi mo kayang gawin, kaya ng Diyos gawin sa buhay mo. Amen. And God is changing us. Binabago mo ako. Hindi tuwing Sabado. Araw-araw, Lord, binabago mo ako, Panginoon. If anyone is in Christ, he is a new creation. We will shine for Jesus. Amen. Ano pang sabi po ng number 625? The Lord bless you and make you. The Lord make His face shine upon you. Amen. Hindi lamang po yung kundi ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 15. Napakaganda po na sinabi ng Philippians chapter 2 verse 15. Praise God. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, that you may become blameless and harmless children of God. Philippians 2:15. Without fault in the midst among you, whom you shine as light in the world. Amen. Magliwanag po tayo sa mundong ito, sa ating ginagalawan, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating workplace. Ito man po sa eskwelahan at sa iba't ibang lugar na dinadako tayo ng Lord. Magliwanag tayo para kay Kristo. Shine for His kingdom. Kasi associated po tayo sa kaharian ng Lord. We are Christian. Tinatanggap po natin at patuloy po natin dinadala ang pangalan ng Panginoon. Shine for His kingdom. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga Matthew chapter 5 verse 16. The Bible is saying unto us, praise God, let your light so shine before you men, that they may see your good works and glorify your Father. Amen. Let your light so shine before men. Patuloy po tayo mag-shine for His kingdom. Magliwanag po tayo para sa kaharian ng Panginoon. At patuloy pong mapangiti natin ang Lord. Maluwalhati natin ang Panginoon. Not only in a special event or Thanksgiving or anniversary or birthday natin, kundi sa bawat araw ng buhay natin, sikapin natin, Lord, magliwanag ako para kay Kristo. Amen. Sa aking ginagawa, sa aking sinasabi, sa meditation ng aking puso, Lord, magliwanag ako, Panginoon. Pagliwanagin mo ako, Panginoon. Kung madilim man ang mundo mo, ang Diyos ang maging liwanag. Because He is the light of the world. Amen. And He keep on shining. At hayaan po natin sa ating buhay, pagliwanagin tayo ng Panginoon. Amen. Because all things are possible to them that believe it. If you keep on shining for God, for Jesus, until His return, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, then His kingdom comes. Amen! Kaya nakita po natin, number 1, when the kingdom of God comes unto you, you will be saved for His kingdom. Second, you will seek His kingdom. Number 3, serve in His kingdom. And number 4, shine for His kingdom. We are in the last days. We are in the end times. And Jesus is coming very, very soon. Amen. Are you preparing for His coming? Are you prepared, gagaya ng mga Boy Scout, laging handa? Pastor, napakahirap. No? Pero nawa po, lalo na po sa ating panahon ngayon, panahon ng pandemic, hindi ito maging dahilan to divide us, but to unite us. Amen. Ang pandemic na ito, ang COVID-19 na ito, hindi ito maging dahilan para magkahiwa-hiwalay tayo. Ito ang dahilan para magbuklod-buklod tayo, magkasama-sama tayo for the glory of God. Amen? Kasi minsan pag nag-COVID na, nagkakahiwa-hiwalay na, nagkakasisihan na. Siya kasi ang dahilan, siya ang salarin, siya ang ganito, di ba? Pero nawa po hindi ito maging dahilan para
magkahiwa-hiwalay tayo, kundi magkasama-sama tayo. Amen. Sama-sama para masaya for the glory of God. Nawa po in the end times, in the last days, minsan may mga tao po na na-stress sila kasi sabi ng isa, Pastor, paano na kaya po yung Ukraine? Sabi ko, kapatid, ang dami mo ng problema, huwag mo na problemahin yung Ukraine. Hello! Bayaan mo na ang Diyos na mga problema doon. Basta manalangin ka na kasi ang dami mong problema ngayon, dinadala mo ngayon, ang amo mo, yung sitwasyon mo, may karamdaman ka, tapos isasama mo pang Ukraine. Ay lalo na, bibigay ka na nun. Kaya hayaan mo, let His kingdom come upon you. Amen. Let your will be done, let your kingdom come. As you stand in the upload, bahala ka. Maraming mga kalamidad. Yung iba nga, dahil sa gera patani, darating ng mga gera, hindi na makatulog yung iba. Yung iba, kalamidad naman. Diba? Iba't ibang klase ng kalamitas, iba't klase nangyayari sa buong mundo, worldwide, globally. Pero hayaan po natin hindi ito maging dahilan para hindi po tayo pagharian ng Diyos. Kagaya ng panalangin ng Panginoon, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Are you ready for His kingdom to come upon your life? We cannot shine. Hindi tayo pwede magliwanag for His kingdom if we are not serving the Lord. Because you cannot serve two masters. Sakang ka naman, mamaya sa jablo, minsan sa Panginoon. Hindi pwede yun. And you cannot serve God if you are not seeking God. And if you cannot seek God if you are not born again, if you are not saved for the glory of God. That's why now is the day of salvation. Tomorrow might be today. Amen. One of the greatest decision in life na pwede po natin gawin ay tayo po ay ma-born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bago ka mag-shine, bago ka mag-serve, bago ka mag-save, kinakailangan mag-save muna for the glory of God. And He is the author and finisher of our faith. Siya po ang ating salvation. He died for you and me because He loves you. Mahal ka ng Panginoon, mahal ng Diyos, ang pamilya mo, mahal ng Diyos ang iyong kinabukasan. Kaya may dahilan ba para sabihin natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Lord, hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ng Diyos. Kailangan ko pera, kailangan ko trabaho. Kung wala ka nakikita dahil ako ni Lord, I surrender everything unto you, Lord. Pagharian mo ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. And God is continually knocking at the heart about the door of our heart. Sabi po, come to me all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Kung napapagod ka na sa buhay na ito, parang naranasan mo na, Lord, parang lagi akong talunan. Parang lagi akong slaves. Pero kung kinanta natin kanina, sinayang no more slave. No longer slaves. Kundi mayroon pong paghahari ang Diyos. Pagharian tayo ng Diyos ngayon. Amen. Now is the day of salvation. Tomorrow may be too late. Kaya tayo po natin tumayo. At ngayon po ang pagkakataon para ipagkatiwala natin ang ating mamakaisang buhay sa isang Diyos na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. We are all sinners. And for all of sin and fall short of the glory of God. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya salamat po sa Panginoon na saan po ito po ang maging panalangin po natin if you want to receive the Lord as your Lord and Savior. We can pray to God for the simple prayer, one of the best decisions, important decision in our life, to acknowledge God in our life, in our families, in our future. And if this is the desire of your heart, you can follow this prayer. From your heart, you say to the Lord, Heavenly Father, I thank you because you love me so much. And you love my family. And you love my future. This afternoon, I am not ashamed. I surrender my life to you. I receive you as my personal Lord and Savior of my life. Forgive me from all my sins since my youth up to now. Thank you, Lord, for the forgiveness, for the salvation, for the eternal life.
that you have promised. Make me a kind of person, a kind of Christian, to shine for your glory. Take full control of my life, of my family, and my future. In Jesus' name we pray. Heavenly Father, we are so thankful and grateful for this great decision that we have made in our lives, oh God. I pray, minister and touch your people once again, Lord, oh God. To those who receive you, Lord, I pray for your divine, yes, Lord, intervention upon their lives, oh God. Take full control of their lives, oh God, their families, Lord. And may they continue to experience your goodness. As they got saved today, Lord, oh God. Yes, Lord, they will continue to seek you first, oh God. And they will begin, oh God, to serve you, Lord, and to shine for your glory and for your kingdom. Hallelujah. Shall we sing this kingdom? And this kingdom shall know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power, for His kingdom He has come, and His kingdom reigns, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness is big, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power, for His kingdom He has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. God's righteousness revealed. Heavenly Father, we are so thankful and grateful, O God, for that amazing grace, O God, for that wonderful salvation that we have received from you, God. And you are our Heavenly Father. We are your sons and daughters, O God, in the kingdom of God. You are the King of kings and the Lord of lords. And I pray, O God, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven, O God. In our lives, O God, as we seek you, God, forgive us, O God, for the many days that have passed, Lord, that maybe we are not seeking you first, O God. You are not our priority, O God. Forgive us, Lord. Cleanse us, O God. Make us whole, O God, body, soul, and spirit, Lord. Tulungan mo muli, Panginoon. Hanapin ka namin, O Diyos. Unahin ka namin at ang iyong kaharian. Yes, Lord, ang iyong katwiran, Panginoon, sa aming mga buhay. And as we seek you, God, Lord, masusumpungan ka namin, Panginoon. You will reveal yourself unto us, O God.
And as we seek you first, O God, we will begin to serve you, God, wholeheartedly, O God. There are so many giftings and talents that you are giving unto us, Lord, to serve you in His kingdom, O God. We can sing, we can play the instrument, we can dance, O God, we can be an usher, we can be a Bible teacher, O God. Yes, Lord, we can do many things, Lord, in the kingdom of God, in your ministry, O God, in the house of the God, the Lord. Hallelujah. And as we serve you, Lord, thank you, Father God, we'll be shining for your glory, O God. Just like us we have singing, O God, I can see in you the glory of my King. Lord, help us to shine. Yes, Lord, in this evil world, O God. We thank you, Father God. Shall we raise our hands to the Father? Lord, just like the prayer of Jesus, let your kingdom come in our lives, O God, Lord. Hallelujah, Lord. This is our cry, this is our passion, O God, Lord. Until you return, O God, in the last days, O God, Lord. I pray, O God, that we will keep on winning souls, O God, for the glory of God. That there will be a testimony of your goodness and your faithfulness, that God is good all the time, O God. Yes, Lord, maraming mga pangit na pangyayari sa mundong ito, Panginoon, subalit kayo po'y mananatiling mabuting Ama. You are a good Father, O God. You are a good Shepherd, O God. And you are good all the time, Lord, O God. I pray. Yes, Lord. Let your kingdom come in our lives, O God, Lord, for the glory of God. And we will keep on winning souls, O God, for the glory of God. Save our families, O God. Save our friends, our employers, our kababayan, O God. Gamitin mo kami, Panginoon, O God. Yes, Lord, you have said, Lord, you will make us fishers of men for the glory of God. Empower us by the power of the Holy Spirit, Lord, to do the Great Commission and even to disciples, O God, the next generation for the kingdom of God, Lord, sa pangalan po ni Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, masumpungan mo kami na nag-iinit, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Puspos ng Espiritu Santo. Hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, O God. Masumpungan mo kami kasama ng aming pamilya, naglilingkod, nagliliwanag sa iyo. Inuuna ka, Panginoon, at patuloy na ginagamit mo sa pag-aani ng maraming kaluluwa, because now is the day of salvation, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the many souls that will be ushered to your kingdom, O God, because your kingdom comes in your life, O God, in our lives, O God. To God be the glory. Selyuhan mo ang kahilingan ng aming mga puso. Salamat po, more than we can ask or imagine as we seek you, God. Salamat po, Panginoon, maranasan po namin ang patuloy na rumaragas sa pagpapala, sapagkat kayo po ang hari ng mga hari. At sa kaharian mo, hindi na ubusan ang pagpapala, Panginoon. Salamat po sa mga surpresa mo sa amin sa taong ito. Sa pangalan po na sa taong lahat na nagmamahal sa kaharian ng Panginoon at sa paghahari ng Diyos hanggang mabuhay. Magsayo po ng Amen. Amen! Hallelujah! Glory, glory, glory! Amen! Praise God! Pwede na po tayo po. At inaanyahan na po natin ang ating mga leaders. Pastora Rose. As in, worship God in our giving. Patuloy po natin sambahin ang Diyos sa ating mga pagbibigay ng ating buhay, ang ating mga kaloob para sa Kanyang makalihan. Amen. Praise God. Shall we all bow our heads and pray? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala, sa iyo pong mga salita. At hayaan mo, Ama, na sa oras na ito, ng aming pong pagkakaloob, hayaan mo na ang aming mga handog ay maging katanggap-tanggap po sa iyong harapan. Sa aming pong pagbibigay ng buong kagalakan, O Diyos, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, pagyamanin at pag-umapawin ang pagpapala sa bawat isa, habang ang aming pong pagsamba sa aming pagbibigay ay aming pong inalalaan sa iyo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. And may we call our beloved workers and leaders of the Lord to render us a special number as we give our tithes and offering this moment. Praise God.
Panginoon. Hallelujah! Salamat, Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Jesus, salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Praise God. Sa oras po ito ay nais po natin i-recognize ang mga kapatid natin na for our 33 years, sila po ay naka 7 years above na sa ating pong gawain. They have been serving the Lord and I believe they deserve the recognition at this time. Mari po bang hilingan bukod po sa mga nandito na po sa harapan, ay meron pa po tayo naraliyan sa may upuan po natin. Pwede po bang lumapit kayo rito sa unahan? For you, na kayo po ay ma-recognize naman. Tingnan po natin ang mga mukhang yan. Alam niyo, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, nababago ang ating kaanyuhan. Nagiging mas nagiging satisfied tayo sa ating buhay. Nakikita natin kung paano naging napakabuti ng ating Diyos. Sa iba't iba pong discipleship group, mula po sa Elijah's Mantle, sa Captain of Salvation. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa bawat video na ito. Sa solid rock!
kinabibilangan. God has been so good. Sa oras po ito, nais po namin ipamigay sa inyo ang token of appreciation natin. Nawa, ito po, habang binibigay po ng ating po mga DGs, tanggapin po natin ito. Yan po ay isang paalaala. God has been good to us. His kingdom comes, His will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you. Alam niyo po, isang bagay lang ang alam natin. Yan pong ibinigay natin ay napakaliit lang sa kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya po sa oras na ito, we would like to ask Reverend Renamor Diaz to please pray for our awardees. Praise God. Salamat po sa Panginoon sapagkat for 33rd year ay napakatapat po ng ating Diyos. He never fails. Marami na po ang nadagdag, marami na po ang for good, pero ang Diyos ang nagpapadala ng mga kaluluwa for the glory of God. At isang mag-rebeleya po na maglingkod sa kaharian ng Panginoon. Amen. As we got saved, tayo po ay naligtas. Salamat po na tayo po hinahanap natin ang kaharian ng Diyos. At patuloy tayo naglilingkod sa kaharian ng Diyos. At isang rebeleya po ang mga workers na ito na kasama po natin naglilingkod sa Panginoon. At sila po ay patuloy na magliwanag, kagaya rin po natin na magliwanag tayo sa Panginoon. That's why we speak for blessing. Shall we pray for them? Lord, we thank you and bless your name, O God, because of these workers, O God. They stay in the Lord, they stay in the will of the Lord, O God, for the glory of God. Salamat sa kanilang mga buhay. Mula 7 years above, O God, na kung saan ay paglilingkod, ilang dekadang paglilingkod sa inyo, Lord. I pray now is the time of rewarding, O God. Reward them more than they can ask or imagine. Embrace them with your love, O God, in the name of Jesus. Lord, magpakahayag ka sa kanilang mga buhay na hindi po sayang ang maglingkod sa iyong kaharian. Kayo po ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos na darating, Panginoon. Salamat po, Panginoon. You're the soon and coming King, O God. At as we continually serve you, God, and seek you, O God, we will keep on shining for your glory, Lord. Pagliwanagin mo ang buhay ng bawat sa amin, kasama ng aming mga pamilya, Panginoon, O God. As we serve you, God, as we seek you, Lord, as we shine for your glory, Lord, hindi mo kakalimutan ang aming mga pamilya. Pagpalain mo rin at iligtas ang kanilang mga pamilya, O God, sa pangalan ni Jesus, Lord. Whatever the cry of their heart right now, O God, Lord, as they continually delight upon you, God, you will give the desires of their hearts, Lord. I speak for blessings, O God, upon all these workers, O God. Yes, Lord, salamat sa kanilang pananatili sa iyo, Panginoon, patuloy hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sinasalita ko po ang pagpapala, Panginoon. The joy of the Lord will be their strength, O God. The fullness of God, the Spirit of God, Lord. And I pray for the overflowing blessings of love, joy, and peace, and hope, O God, that comes from you. More than they can ask or imagine. You have said in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Whatever the needs of their families, their personal needs, O God, the strength, the good health, Lord, the bright tomorrow, O God, Lord, I pray, Lord, touch your people once again. Bless them, O God, so that they keep on shining for the glory of God. Yes, Lord, sinasalita ko pang patuloy na nasa mo sa kanilang mga puso mangyari, Panginoon. Salamat po. Let your will be done. Let your kingdom come on earth as it is in heaven, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kayo po ang patuloy na magpaala sa kanila, O God, sa kanilang mga kahilingan ng puso, Panginoon. Sorpresahin mo sila, Panginoon, as you reward them, O God. Those who diligently seek you, O God, and serve you, God. Yes, Lord, hindi po sayang ang mahabang taon ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nothing is wasted, Lord, O God. Salamat kung paano sila po ay nagbigay ng inspirasyon sa kanilang kapwa DG members, O God, sa mga dinidisciple nila, Panginoon. Lord, salamat, nothing is wasted sa mga talento na pinagamit nila. Salamat po, Panginoon. At magi sa kanilang pagpupurgood, O God. Sila ay maglilingkod, magliliwanag sa iyo, hindi lang sa Hong Kong, magi sa Pilipinas, at sa bawat lugar na idarako mo sila, Panginoon. Yes, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We speak forth your blessings, O God, upon their lives, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.
magbigay ng ating mga victory song. Shall we all arise? Ang lahat ay tumayo, and then I ask Sister Arlene to lead us for our closing prayer with God. Sa mga nakalipas pong minuto, sa bawat oras po na tayo po ay nagkatipon-tipon, isang bagay ang alam natin, the Lord has been with us. Amen. Are you blessed? We are so blessed. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Oh yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa taon na nakalipas, O God. Even sa pandemya na nangyari, O God, na nagdaan. Lord, sinamahan mo nga po kami, Panginoon. You never leave us nor forsake us, O God. Kaya naman sa oras na to, Panginoon, ay sama-sama kaming naparangalan ang iyong pangalan, Panginoon, dahil tunay nga, O God, na dapat kang maparangalan sa aming kalagitnaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan, O God. At sa lahat ng mga anak mo na naririto, O God, Lord, alam namin, nasalo namin ang muling ang pagpapala na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, salamat. Ito po yung aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.